Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong mga kamundo. Pasensya na po kung medyo maingay po ang ating background. Umaga po kasi ng pagkakataong ito. Bago po natin umpisahan ang ating huling magandang tampok na kwento sa araw na ito, ay nais ko lamang pong i-shout out ang mga sumusunod. Shout out po kay Ma'am Chris Apple. Salamat po sa inyo, ma'am. Kay Boss Joseph Galesio. Kay Ma'am Jima Hayal, kay Boss Alan Tampos ng May Iba Teresa Rizal, kay Boss Alberto Gonzales, kay Boss Bro Rex TV, kay Boss Rostom Gomez dyan po sa Tarlac City, kay Ma'am Rose Ann Cabaylo, kay Boss Malvin Esguera, kay Boss Angel Tubo dyan po sa Laguna, kay Boss Ayad Taranco dito po sa Alabat, Quezon, kay Boss Morito Sagario, kay Boss Morito Sagario Tubing ng San Carlos City, Negros Occidental, at kay Boss Domingo Hamor. Muli po mga mahal kong kamundo, maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pong ginagawang suporta sa ating mumunting channel na ito. Nga po pala, huwag niyo pong kalilimutang i-follow ang aking Facebook account. Ilalagay ko po sa ibaba ng bidyong ito sa description box ang mismong link ng aking Facebook account. At ngayon po, umpisahan na po natin ngayon ang ikatlo at huling yugto ng ating magandang kwentong ito. Walang mapagsidlan ang nooy tuwat sayang nararamdaman nila Itay Miguel nang manalo ang kanyang talisayang panabong sa bolek ni Mang Gaudoso. Bagamat marami itong mga tinamong mga sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, nang ito'y sinuring muli ng sintesyador at nila Itay Miguel at maging Tikboy. Ngunit nakapagtatakang buhay pa rin ito, at anumang oras na iharap sa kanya ang tudas ng bolek ay magagawa pa rin itong tumuka sa bolek. Kung gaano kasaya ang panig nila Itay Miguel sa pagkapanalo ng talisayan ni Itay, ay kabaliktaran yon sa makikita sa mga itsura nila Kapitan El Mundo at ng dalawang magpinsang mga dayong sabongerong tagabayan, dahil aburitong aburido na ang mga ito at parang sinukluban ng langit at lupa ang kanilang mga itsura. Ngunit, alam, damputin nyo sa lupang nasa inyong harapan ng aking bolek. Pero, para ipaalam ko lamang sa inyo, hindi pa kayo ganap na panalo. Ang nooy aburitong pagkakasabi ni Mang Gaudoso kay Itay Miguel. Matapos niyang padabog na ibagsak sa lupang nasa kanilang harapan o nasa harapan nila Itay Miguel, ang nooy patay na't wala ng taring bolek ni Mang Gaudoso. Teka lamang, ano bang ibig niyong sabihin, Gaudoso? Ang nagtatakang tanong ni Itay Miguel. Baka nakakalimutan niyong meron pa kaming isang panabong. Ang panabong na mayahin itong aking pinsang magtatarin na si Jorlito. At ikaw, Miguel, putalita ka rito ko naman sa baryong ito, hindi ba? Oo, Gaudoso. Bakit? Pwede ka munang umuwi sa inyo at kumuha ng isa pang alagang mong panabong na siyang makakabangga nitong ngayahing panabong ni Pinsang Jorlito. At sana'y wag na wag mo kaming hihindihan. Igalang nyo ang aming kahilingan bilang mga dayo sa baryong ito. Ang sabi ni Mang Gaudoso kay Itay Miguel, dahilan upang matahimik silang lahat, lalong-lalo na nga si Itay Miguel. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot sa kanyang kaharap na magpinsan at kay Kapitan El Mundo Aligre. Alam ni Itay na maliban sa talisayang nooy maingat niyang hawak, ay wala na siyang iba pang mga pag-aaring mga panabong na inilagay niya sa kulungan at nasa mismong tapat ng lupang pinaglagyan niya o pinagbaunan niya ng kanyang nakuhang mutyang bato galing sa mga langgam. Huwag ka lang mag-isip pa, Miguel. O magdadalawang isip man, malayo pa ang bayang pinagmula ng magpinsang ito. Nakakahiya naman, di ba? Kung sila yating bibiguin. At saka, bigayan lang. Miguel, mga iyo. Ang singit kagad na pagkakasabi ni Kapitan El Mundo. Anong ibig mong sabihin, Kapitan El Mundo? Ang tanong naman ni Tio Rogelio sa kanya. Baka nakakalimutan nyo noong nakaraang laban ng bolek ni Gaudoso at ng inyong malatuba sa aming mismong baryo. Ay kayo ang humiling noon sa magpinsang ito na pagbigyan nila kayo, di ba? Sa
sa kagustuhan nyo. Tapos kanina kayo ulit ang humiling o humingi ng pabor sa magpinsan na yan. Na yung talisayang yan at ang bolik na yan ang unang paghaharapin at hindi ulit kayo binigo ng magpinsang ito, hindi ba? At ngayon, natalo sila. Natalo ang kanilang panabong at humihingi ng pabor sa inyo. Wala naman sigurong masama kung sila'y ating pagbigyan, hindi ba? Sa mga sinabing yon ni Kapitan Ilmundo Kinaytay, ay napaisip itong si Tio Rogelio at napauwi ka ito kay Itay Miguel ng mga katagang. Pinsang Miguel, anong plano mo? O anong magiging desisyon mo ngayon? Pinsan, ito lamang ang palagi mong pagkakatandaan. Ano man ang magiging sagot mo o desisyon mo, ay palagi kaming nasa likuran mo. Full support kaming lahat sa iyo, pinsan. Tumango-tango naman sila Mang Tikboy, Mang Isidro, at ang dalawa ko pang mga tiyuhing pinsang buo ni Itay Miguel na sina Tio Oscar at si Tio Pablito bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ni Tio Rogelio kay Itay. Pinsang Rogelio, pagbibigyan natin sila. Kuwan, Kapitan Ilmundo Alegre. Ano yan, Miguel? Sige, dumito na muna kayo habang meron pang mangyayaring susunod na bakbakan ng mga panabong. Pansamantala ko po muna kayong iiwan upang umuwi sa aming tahanan at kumuha ng isa pang panabong para sa mayahing panabong ni Jorlito. Ang sagot ni Itay Miguel sa kanilang tatlo, dahilan upang mapangisi ang mga ito na para bang sila'y nabuhayan ng pag-asa. Sige Miguel, ganyan nga. At sana'y katulad ng talisayan mong yan, ay dalhan mo rin kami ng isang panabong mo na may kakayahang pabagsakin itong aking mayahin. Ang nakangising sambit ni Mang Jorlito kay Itay Miguel. Pinsang Miguel, bakit Pinsang Rogelio? Gusto mo pa bang samahan ka naming tatlo na bumalik sa inyong tahanan? Ang sabi ni Tio Rogelio kay Itay. Ngunit, wag na pinsan, dumito na muna kayo. Kaya ko nang mag-isa. Malapit lang naman itong sabungan sa aming tahanan, hindi ba? Ikaw ang bahala, pinsan. Mag-iingat ka. Dala ni Itay Miguel ang talisayang panabong niya nang iniwan niya ang aming sabungan. Samantalang ang bihag na bolik ay nooy kasalukuyan ng hinihimulbulan o inaalisan ng mga balahibo ni Tio Pablito. Pinsang Jorlito. Ano yun, Pinsang Cardoso? Iyakin mo lamang na sa ikalawang pagkakataong ito, yan sa mayaing panabong mo. At sa kung anumang klaseng panabong ang dadalhin mamaya ni Miguel, ay tayo na ang magsasaya. Ayoko nang mapahiya pang muli. Hindi ako sanay nang napapahiya. Ang pabulong na pagkakasabi ni Mang Gaudoso sa kanyang pinsang magtatari. Makakaasa ka, pinsan, na yan ang mangyayari. Yan ang mangyayari mamaya. At masasaksihan ng lahat ng mga tao rito. Pero, ang labis-labis ko lamang talagang ipinagtataka ay kung papaanong natalo ng talisayo ni Miguel ang iyong bolik, samantalang kitang-kita namang lulugo-lugo at mahinang klaseng pangkawaling panabong lamang yung kanyang talisayo na yon, diba? Ang sabi o sagot ni Mang Jorlito sa kanyang pinsan, dahilan upang magkaroon na ng mga hinala o mga pagdududa itong si Mang Gaudoso sa kanyang isip patungkol kay Itay o sa kanyang mga panabong. Dahil, Pinsang Jorlito, ano yun, Pinsang Gaudoso? Naalala mo pa ba ang mga sinabi sa atin noon ni Tatang Eliseo? Ang alin, pinsan? Ang tungkol ba sa sinabi niyang ang makakakontra lamang sa lasang ibinigay niya sa atin na siyang ipambababad natin sa ating mga tari ay ang panabong lang ng isang sabongerong nagtataglay ng isang mataas at mabisang uring mutya o bertod o isang sabongerong may mutya. Oo, Pinsang Jorlito, dahil hindi ka man nagtataka, napakahina ng kanyang talisayin. Pero nagawa nitong pumalo sa aking bolik na siyang kanyang ikinamatay. At ito pa ang kanina pang gumugulo sa isip ko. Marami ng sugat sa iba't ibang parte ang katawan ng talisayan ni Miguel. Dulot ng taring ikinarga mo sa aking bolik. At ayon sa iyo, ibinabad mo nang magdamag sa lasong galing kay Tatang Eliseo. Pero bakit ganon? Parang hindi man lang ito nang hinat na todas na kagaya ng malatuba noon ni Miguel.
Nanghina ito pero porosigido pa rin itong ipanalo ang laban dahil patuloy itong gumagante ng tuka sa aking bolik na kahit pa'y parang matitigok na nga ito. Ang mahabang pagkakasabi ni Mang Gaudoso sa kanyang pinsan. Alam mo pinsan, yan din ang kanina pang gumugulo sa isip ko. Pero huwag kang mag-alala. Mamaya, pagdating ni Miguel at sa oras na magkaharap ng aking mayahing ito sa kanyang dadaling panabong, ay masasagot ng lahat o matatapos na ang gumugulo sa isip natin. Malalaman natin kung si Miguel ba ay kabilang sa mga sabongerong may lihim na mataas na oring mutya at may kakayahang mapawalang bisa ang mabagsik na lasong pinagbabaran ko sa aking mga taray. Ang sabi ni Mang Jorlito, kung saan ay nooy nagdidikdika na ang dalawang mga panabong ng mga sabongerong dayo rin sa aming baryo. Samantalang si Tay Miguel, naguguluhan na ako ngayon dahil hindi ko na alam kung alin sa aking mga panabong ang dadalhin ko sa aming sabungan upang ibangga sa mayahin ni Jorlito, dahil itong talisayin lang ang nag-iisang panabong na ikinulong ko sa kulungang nasa mismong tapat ng mutya ng mga langgam na aking ibinaon sa lupa. Oh, alam ko sa aking sariling kaya malakas ang loob ng dalawang magpinsang iyon dahil meron silang sekreto para sa ikapapanalo ng kanilang mga panabong. Pero papaano ko muling masusumpa yun? Ang nooy nalilitong tanong ni Tay Miguel sa kanyang sarili habang pinabagtas na nga niya ang daan patungo sa aming tahanan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataoy. Teka lang, totoo ba itong nakikita ko? Sa unahan ng daang aking nilalakar ay nakikita ko ang paika-ikang naglalakad na si Lulot, si Tatang Tirong. Tama, siya nga, at malapit ko na siyang makasalubong sa daan sa mismong paanan ng bundok na ito. At nang magkaharap na nga sila Lolo Tirong at si Tay Miguel, ay dooy Sir Jess. Oh, iho, Miguel, ikaw pala yan. Ang pambungad na pagkakasabi sa kanya ng matandang manggagamot ng aming baryo at usap-usapang isang antingang manggagamot na si Lolo Tirong. Opo, Tatang Tirong, mahinang sagot ni Tay sa kanya. Teka lang, mukhang ikaw ay nanggaling sa ating sabungan at para bang nanalo yung iyong talang nanghihina at dugo ang panabong. Ang sabi pang muli sa kanya ng matanda. Opo, Tatang Tirong, panalo nga po itong aking... Pasensya na po mga kamundo, maingay tayo ngayon at nasa tabing kalsada po ang aming bahay. Itong aking talisayang ikinulong ko po sa kulungang nasa mismong tapat ng lupang pinagbaunan ko ng mutya ng mga langgam. At totoo po ang lahat ng mga sinabi nyo patungkol sa bisa ng mutyang iyon. Salamat po, Tatang Tirong. Ganoon ba, iho? Iba't parang hindi ka masaya sa pagkapanalo ng iyong panabong. Ba't parang magulo? Magulo ang isip mo. May problema ba, iho? May gusto ka bang itanong sa akin patungkol sa mutya ng mga langgam? Sabihin mo lang at sasagutin kitang muli. Nang puntong yon, Sir Jess, ay hindi na nga nagdalawang isip pa si Tay Miguel. Nahihiyaman siya eh. Pinilit niyang laksan ang kanyang loob. Sinabi niya kay Lolo Tirong ang problemang kinakaharap niya patungkol sa hamon ng dalawang magpinsang sabongerong tagabayan at doy. Ganoon pa, iho, Miguel. Siguro nakakahalata na ang dalawang magpinsang sabongerong tinutukoy mo. Anong ibig niyo pong sabihin? Nakakahalata na po sila, Tatang Tirong. Ang may halong gulat at pagtatakang tanong ni Tay Miguel sa matandang manggagamot. Iho, kung ang mga taong yon ay may dalang kargada o mutya para sa kanilang panabong, nakatulad mo, ay hindi sila titigil na malaman nilang ikaw ay merong ginagamit na pampaswerte sa iyong panabong. At base na rin sa sinabi mo, yang talisayin mo lang na yan
ang pinanggamitan mo ng mutya ng mga langgam. Pero huwag kang mabahala, iho. Ang lahat ay may solusyon. Isang tunay at mabisang mutya ng mga langgam ang napasayo. Kaya't may ibang paraan pa para muli mong magamit ang bisa nito at upang mapatunayan mo pa ang higit na totoong bisa nito. Ganoon po ba, Tatang Terong? Pero papaano po? Sa papaanong paraan po ba? Ganto, iho. Hukayin mo! Ang alin po, Tatang Terong? Hukayin mo ang malakristal na batong ibinaon mo sa lupa. At pagkatapos ay ilagay mo ito sa loob ng iyong bulsang suot na pantalon. Pumili ka ng isa sa iyong malalakas na panapong at siyang dadalhin mo sa sabungan. Huwag na huwag mong ilalabas sa loob ng iyong bulsa ang mutyang bato ng mga langgam hanggat hindi ka umaalis ng sabungan. Hayaan mong may mga lupa pang nakakapit sa tilang pinagbalutan mo sa kanya. At ikinagarantiya ko sa iyo, panalo na! Panalo na ang iyong panapong. Halong gulat at pagkamangha ang nooy. Nararamdaman ni Tay Miguel Sergias. Hindi niya talaga sukat akalaing sa dinami-rami ng mga sabongero sa aming baryo ay siya itong sinuwerteng magkaroon ng ganoong uri o klase ng mutya. Tatang Terong, salamat pong muli. Nga po pala, heto po, tanggapin niyo po ang maliit na halagang ito. Mga kamundo, pasensya na po at umuulan. Pera, iho. Huwag na pa, huwag na. Salamat na lang. Isa lang ang palagi kong ipapaalala sa'yo. Ano po yun, Tatang Terong? Ang manatili ka sa kung ano ka, o sino ka ngayon. Dahil siswertehin ka sa anumang bagay na kahit pa'y wala kang dalang mutya o bertod. Paano, iho? Maiwan na kita. May kaibigan pa kasi akong gustong makausap. Pinaulit ko po, mga mahal kong kamundo, pasensya na po kung medyo maingay po ang ating background. Maulan po kasi, mga kamundo. Pero tuloy po tayo sa ating magandang kwentong ito at walang sino man po ang maaaring makapigil. Sige po, Tatang Terong. At maraming salamat pong muli sa inyo. Ang sabi ni Tay, at pagkatapos na ay nagpatuloy na nga siya sa kanyang paglalakad. Si Lolo Terong, ganoon din si Tay Miguel. At pagkarating ni Tay sa loob ng aming bakuray, nilandas kaagad ng kanyang mga paa ang kanyang ginawang kubo-kubo para sa kulungan ng kanyang mga panabong. Maingat niyang ipinasok sa loob ng nakabukas na kulungan ang kanyang dalang talisayin. Sa kanya ito isinara. Hello, dumito ka na muna. Pagkarating ko, ay gagamutin ko kaagad ang mga sugat mo. Pangako ko yan sa'yo. Ang sabi ni Tay sa kanyang talisayang panabong. Kasunod, ay hinukay na nga niya ang kanyang ibinaon na batong malakristal sa lupa. Ang batong mutya ng mga langgam. At doy, nanlaki ang mga mata ni Tay Miguel sa kanyang mga nakita. Dahil, hindi. Paano naging kasinlaki na ito ng Jolens? Isamantalang kahapon ay halos ito'y kasinlaki pa lamang ng itlog ng mga butike. Pero ngayon ay, anong misteryo ba ito ng mundo? Totoo pala ang gantong mga mutya. Ang sabi ni Tay Miguel, bagamat meron pang mga lupang nakakapit sa telang pinagbalutan niya ng mutya, ay hinayaan na lamang niya ito na katulad ng ipinaalala sa kanya ni Lolo Terong. Ipinasok niya sa loob ng kanyang kanang bulsa ang telang naglalaman ng mutya. Ang telang naglalaman ng mutya at pumili siya ng isa sa kanyang mga itinuturing na mga magdirigmang mga alagang mga panabong. Isa sa mas nakaagaw ng pansin sa kanya ay ang kanyang dalusaping sunog o itim na dalusaping. Mga kamundo, sa Katagalugan po o dito sa parting Quezon Province, pag tinawag pong dalusaping sunog, ito po ay isang uri ng dalusaping panabong, ngunit nagtataglay ng maiitim na balahibo. Katulad po ito ng hiraw na panabong, kung saan ang hiraw po ay kung tawagin ng ibang mga sabongero
ay talisaying sunog. Sunog ang mga balahibo ng mga ito. Balik na po tayo sa ating kwentong ito. Dahil po Sir Jess, ang nasabing dalusaping sunog ay napaka-agresibo. O masasabing ito po ay kondisyon na kondisyon ng araw na yon. Inalis ni Tay ang tali sa kanyang paanan at isinampay niya ang tali ng dalusaping sunog sa kanyang patungan. Kasunod ay muli siyang nagpaalam sa amin nila inay na siya'y muling babalik sa aming mismong sabungan. Dala ang kanyang dalusaping sunog. Cardoso at Giorletto, nakikita niyo ba? Ang ngayon nakikita ko. Oo, Kap. Si Miguel, papalapit na rito. At meron siyang dalang isang dalusaping sunog. Ang sambit ni Mang Cardoso, kung saan ay naibaling na nga nilang lahat ang kanilang paningin kay Tay Miguel. Pinsang Cardoso. Pero mukhang iba yung kanyang dalusaping sunog. Sa dala niya kaninang talisaying. Talisaying lologo-logo. Pwes, isa lamang ibig sabihin niyan, Pinsan Giorletto. Walang tangang bertad para sa kanyang panabong ang taong yan. Sinwerte lang kanina ang kanyang talisaying sa aking bolik. Ang sabi naman ni Mang Cardoso, kaya nga, Pinsan, pwes, ngayon pa lang, sinasabi ko ng panalo na. Panalo na tayo. Tiyakin niyo lamang dalawang magpinsan na hindi na mauulit ang pagkatalo ng inyong panabong. Bakit, Kap? Dahil Cardoso, Giorletto, hindi lang pera ang ipinasta ko sa inyong mga dalang panabong, kundi ang pagiging kapitan ko. Masyado akong nagtiwala sa inyong kakayahan. Kaya't sana naman sa pagkakataong ito ay huwag matalo ang inyong mayahin. ang medyo nagdududa ng sambit ni Kapitan Ilmundo sa dalawang magpinsan. Huwag kang mag-alala, Kap. Dahil yung dalasaping yan, ang ating gagawin inasal mamaya at ipaparis sa mamahaling alak mo. Ang paniniyak namang sabi ni Mang Giorletto. At nang makalapit na nga sa kanila si Tay Miguel, ay doy. Kumusta ka, Cardoso at Giorletto? Tapos na ba ang laban ng dalawang panabong kanina? Ang nooy pambungad na pagkakasabi ni Tay Miguel, sumagot naman kaagad si Kapitan Ilmundo at sinabi nitong, Oo, Miguel. At natalo ng panabong ng inyong kabaryo ang panabong ng taga-kabilang isla. Ganoon po ba, Kap? Sige, sabihin niyo na po sa sentensyador ng sabungang ito na itong aking dalusaping sunog at ang mayahing yan ang susunod ng kakargahan ng tari at paghaharapin sa gitnang bahagi ng sabungan ngayong araw na ito. Ang sabi ni Tay Miguel, Pagdating sa bagay na yan, Miguel, ay walang magiging problema dahil kanina ko pang sinabi sa sentensyador na sa oras na dumating ka ay ikaw at ang panabong ni Giorletto ay ikaw ang panabong mo at ang panabong ni Giorletto ang magiging priority. Salamat, Kap. Cardoso, ayos lamang ba sa inyong itong dalusaping sunog na ito at yung inyong mayahin ang ating paghaharapin ngayon? Ayos na ayos, Miguel. Mabutit marunong kang sumanod at tumupad sa ating usapan. Ang wika naman ni Mang Cardoso kay Tay dahil sa kanyang mga dayo. Pero ito lang ang palagi niyong pagkakatandaan. Manalo man kami o matalo, ay mananatiling laro lamang ang lahat sa amin. Dahil sa sabong may panalo at may talo. Ang sagot ni Tay Miguel. At kasunod noy, pinapasok na muli si Tay Miguel at Mang Tikboy sa loob ng sabungan. Ganoon din si Mang Cardoso at Mang Giorletto. At pareho nilang dala ang kanilang mga inaasahang mga mandirigmang mga panabong. Muling nagkagulo mga kamundo. Sir Jess, ang mga mamumusta at mga sabongerong nooy makikitang nasa paligid ng sabungan. Lahat ng mga ito'y nasasabik ng muling makita ang magaganap na ikalawang bakbakan ng mga panabong ng nooy sa pusapang mga di o manoy. Bantog na magpinsang sabongerong tagabayan at nang dalang dalusaping sunog ni Tay Miguel. Isang Giorletto, wala ka bang napapansin, Tay Miguel?
Tahimik siya. Kalmado at parang hindi natatakot sa mangyayaring laban ng kanyang panabong. Huwag mo na lang siya pansinin, pinsan. Dahil mamaya, mararamdaman niyang muli ang naramdaman niya noong matalo ang kanyang malatuba. At habang kinakargahan na ng mga tari ang dalawang mga panabong ay nooy makikita rin abala ang Kristo't Sentensyador sa pagsasaayos sa mga perang pusta. Ngunit iba na ang naging takbo sa mga perang pusta ng mga sandaling yon. Dahil halos mangilan-ngilan na lamang ang pumusta sa panabong ng magpinsan. Pinsan, bakit ganoon? Bakit sa panabong ni Miguel sumusuporta ng pusta ang mga tao? Hayaan mo na lamang sila, Pinsan Godoso. Siyempre, nasa lugar nila tayo. Buwasa talagang masyado. Masyado nilang minamaliit ang ating panabong, Pinsan. At nang pareho nang makargahan ng tari ang paanan ng dalawang mga panabong, ay muling pinagharap si Tay Miguel at si Mang Godoso ng sentensyador sa gitnang bahagi ng sabungan. Dala ang dalawang mga panabong kung saan ay pinunang lahat ni Kapitan Ilmundo ang malaking kulang na pusta. Mais sa katuparan lang ang bakbakan ng dalawang mga panabong. Ngunit walang kaalam-alam noon si Tay Miguel na sa dinami-rami ng mga taong nasa labas ng sabungan ay naroong makikitang nakasilip sa labas ng sabungan ang matandang si Lolo Terong. Ganyan nga, iho, Miguel. Ganyan nga. Panatilihin mong maging mahinahon at huwag ipapahalata sa lahat na ikaw ay may kargadang malakas na mutya. Dahil ngayon pa lamang, hindi pa man nagsisimula ang laban ng dalawang mga panabong, ay malinaw ko nang nakikitang panalo na ang iyong dalusaping sunog at nakapangingilabot ang kasasadlakan ng kanyang makakatunggali. Ang sabi ni Lolo Terong sa kanyang sarili, Miguel at Godoso, pagharapin nyo na o karihoin nyo na ang inyong mga panabong at pagkatapos ay tanggalin nyo na ang kanilang mga kaloban ng mga taral. Ang sabi ng sentensyador ng sabungan, bagay na siya namang mabilis na sinunod nila Tay Miguel at Mang Godoso. Alam mo ba, Miguel? Nangangamoy adobo na yung hawak mo ang panabong. Ang sabi ni Mang Godoso kay Tay Miguel, sumagot naman sa kanya si Tay at sinabi niyang, iyan din sana ang sasabihin ko sa iyo, Godoso. Kaso naunahan mo lang ako. Animal ka, Miguel! Tiyakin mo lang na matatalo ng panabong mo itong ngayain ni Pinsang Giorleto. Hindi mo pa sinasabi yan, Godoso. Ay natitiyak ko nang yun ang mangyayari at masasaksihan ng lahat. Masyado niyong binamaliit ang aking mga alagang mga panabong. Hambog ka, Miguel! Hambog ka! Naunang tumukas sa ulot pisngi ng dalusaping sunog ni Tay ang mayahing hawak ni Mang Giorleto. Ngunit lahat ng iyon ay hindi man lang ininda ng dalusaping sunog ni Tay. Ngunit ang dalusapi ni Tay nang gumanti ng pagtukas sa ulo ng kanyang mayahing panabong ay lumagotok yun sa ulo ng mayahin at halos maubos ang mga balahibo nito sa ulo. Dahil do'y magkasabay na nga nila itong binitawan sa lupang sahig ng sabungan. Bumuka kaagad si Reyes ang mga pakpak ng mayahin at pinanaw kaagad nito nang sunod-sunod at walang humpay ang dalusaping sunog ni Tay. Hindi ito humihinto na parang hindi napapagod. Ngunit lahat ng mga pagpalo nito'y pag hindi daples ay tumatama lamang sa kawalan. Hindi nito kayang abutin ng kanyang taring kargada ang alinmang parte ng katawan ng dalusaping sunog. Nariyang naghiyawan na ang mga mamumusta dahil sa kakaibang bakbakan ng mga panabong na noon lamang nila nasaksihan. Hinihingal na ang mayahin, ngunit ang dalusapi ay hindi pa rin gumaganti ng mga pagpalo. Patuloy lang ito sa pag-iwas o paglayo sa bawat pag-atake ng mayahin. At habang tumatagal ay parang bumabagal na ang mga pag-atake ng mayahin. Muling bumuelo ng mga pag-atake at mga pagpalo ang mayahin sa dalusaping sunog. Ngunit hindi nito napansin ang malakas na pagpalo ng dalusaping sunog sa kanyang kaliwang hita. Nagawang pilaya ng kargadang tari ng dalusaping sunog ni Tay Miguel
ang kaliwang paanan ng mayahing paika-ika na ito. Kung titingnan, nagkagawa nitong pumalo. Ngunit hindi na nga niya magawang ibaon pa ang kanyang kargadang tari sa katawan ng dalusaping sunog ni Itay. Dahil sa ito'y wala ng lakas, pilay na ang mayahin. Ngunit brusko pa rin ang dalusaping sunog. Oh, animal buzzet! Pinsang Jorleto! Papaano pa? Mananalo ang iyong mayahin kung ito'y pilay na. At tingnan mo, parang ayaw nang tumayo. Ang inis na pagkakasabi ni Mang Gaudoso sa kanyang pinsan. Hindi ko rin alam, pinsan. Maging ako hindi ko rin sukat akalain ganyan pala. Ganyan pala ang mga alagang panabong ni Miguel. Parang tao ko mag-isip. Ang sagot ni Mang Jorlito sa kanyang pinsang nooy makikita ng tihado na. Dinakma ng sentensyador ang dalawang mga panabong. Pinagharap niya ito o kinareho ang mga ito. At do'y natuwa pa itong magpinsan dahil nagawa pang gumanti ng pagtuka ng kanilang panabong. Ngunit nang ito'y binitawan ng sentensyador sa sahig ng sabungan, ay do'y wala ng awa itong pinagpapalo ng dalusaping sunog ni Tay Miguel. Naideklarang panalo kaagad ang dalusaping sunog ni Tay Miguel dahil ang mayahin ay hindi na gumagalaw nang ito'y sinurid ng sentensyador at ng magpinsan. Marami itong mga tinamong hiwa at tusok ng tari galing sa dalusaping sunog ni Tay Miguel. Samantalang ni isang kudlet sirjes ng tari galing sa mayahin ay walang makita ang sentensyador sa alinmang parte ng katawan ng dalusaping sunog ni Tay. Punyeta, pinsang Jorleto! Ano ito? Papaanong natalo ang iyong mayahin na katulad ng aking bolet? Oh, bullshit! Iritableng pagkakasabi ni Mang Gaudoso sa kanyang pinsang magtatari. Pareho silang dismayado, pareho silang bigo dahil sa kanilang pagkatalo sa ikalawang pagkakataon. Oh, mga walang hiya kayo! Pati ako! At ang aking pangalan ay dinamay niyo pa sa kahihiyan. Mga walang silbi, mga inutil! Tinalo kayo! Huwag inyong mga panabong ng alagang panabong ng isang sabongerong walang pangalan o hindi kilalang sabongerong katulad ni Miguel. Mga unggoy! Ang nooy pagalit na pagkakasabi ni Kapitan Ilmundo sa dalawang magpinsang mga sabongero. Paano ba yan, Kap? Panalong muli ang panabong ng aming pinsan na si Pinsang Miguel sa ikalawang pagkakataon. Ubus na po ang inyong dalawang mga panabong. Siguro naman, pahihintulutan nyo na kaming kaalis na dito sa sabungang ito. Ang dinig nilang sabi ni Tio Rogelio kung saan ay makikita ng hawak nito at inaalisan na isa-isa ang mga balahibo ng natalong mayahin. Ngunit mayroong biglang nagsalitang, "Sandali lamang, mga iyo." Naibaling kagad nilang lahat ang kanilang mga paningin sa kinaroroonan. Sa kinaroroonan ng nagmamayari ng boses na yon. At doy, Tika lamang, pinsang Losabio. Ikaw! buralas na pagkakasabi ni Mang Gaudoso at paunti-unti nang nagkakaroon ng pag-asa ang hitsura ng dalawang magpinsan dahil ang nagsalita pala'y ay ang kanilang pinsang isa ring sabongero at ito'y may hawak at hinihimas na isang mataas na uring alimbuyuging panabong. Hindi biro ang laki at taas nito kung ito'y ilalarawan. Pinsang Losabio, ikaw nga, naririto ka at dala mo pa ang iyong pambatong alimbuyogan. Oh, salamat. Pinsan, ngayon, kayo naman ang mapapaya. Mamumulot ng bulangin yung panabong sa alimbuyogin ng aming pinsan. Ang wika ni Mang Jorlito, kay Tay Miguel. Mga basura ang mga panabong nyo. Mahihina, mga pangkawali, nakakahiya kayong dalawa. Ikaw! Ang sabi ni Mang Losabio kung saan ay ang kanyang itinuturo ay walang iba kundi si Tay Miguel. Ikaw na may hawak at nagmamayari ng dalusaping sunog. Hindi ba't malakas pa ang iyong panabong? Hindi hinihingal higit sa lahat
ay wala yang tinamong ni isang tusok ng tari sa kanyang katawan. Ang dagdag pang sabi nito kay Itay, oo, totoong lahat ang mga sinabi mo, Ginoo. Pero bakit? Anong ibig mong mangyari? Ang tanong ni Itay Miguel. Itong alimbayogin ko at yung dalusaping panabong mo ang ating paghaharapin at bibitawan sa loob ng sabungan. Pinsang Miguel, anong magiging desisyon mo ngayon? Ang pabulong na pagkakasabi ni Tio Rogelio. Kay Tay Miguel, Pinsang Rogelio, dayo lang sila sa ating baryo. At totoo ang mga sinabi niya patungkol sa aking dalusaping panabong. Malakas pa ito at kondisyon na kondisyon pa. Kaya't sige, pagbibigyan ko siya. Ikaw ang bahala, Pinsan. Ginoo, sige, payag na ako sa nais mong mangyari. Carlito, ano yung pinsang sabi? Tayo na sa loob ng sabungan. Ikaw ang magkakarga ng tari. Taring may danyo. Lason sa pana ng aking galimbiyogin. Ang pabulong na pagkakasabi ni Mang Losabio sa kanyang pinsang magtataring si Mang Jorlito. Arigado, pinsan. Basta ikaw. Naunang pumasok na sa loob ng sabungan ng dalawang magpinsan. Sumunod naman kagad sa kanila si Tay Miguel at ang magtataring si Mang Tikboy. At nang sila'y nasa loob na ng sabungan, ay pinagharap na muna ng sintensyador ng sabungan ang dalawang mga panabong. Bago ito, pinakargahan ng sintensyador ng tari. Muling naglikha ng ingay ang mga taong nasa paligid ng sabungan. Kalmado si Itay, ganoon rin si Mang Tikboy. Habang makikita silang kinakargahan na ng tari ang kaliwang panan ng dalusaping sunog ni Itay, ganoon rin ang nooy makikitang ginagawa ni Mang Jorlito sa paanan ng alimbuyoging panabong ng kanyang pinsang nakilalang si Mang Losabio. Ang sabungirong may ugaling kapareho at walang ipinagkaiba sa kanyang dalawang mga pinsan. Ano ang masasabi mo, Kap? Sa alimbuyoging panabong ng aking pinsang, si Pinsang Losabio? Ang nakangising tanong ni Mang Gauduso sa nooy katabi niyang nasa labas ng sabungan, si Kapitan Ilmundo. Wala akong masasabi sa panabong ng iyong pinsang Gauduso. Bakit, Kap? Wala akong pakialam sa iyo. Dahil para sabihin ko sa inyo, sa dalusaping sunog na ako ni Miguel, pupusta, dyan ka na. Iniwan si Mang Gauduso ni Kapitan Ilmundo at ito'y makikitang naglakad na patungo sa lokasyon o lugar kung saan naroroon sila Tio Rogelio. Animal ka, Kapitan, pastilan, traidor, balimbing. Malas mo lang. Dahil mapapahiya ka rin mamaya, katulad nila Miguel. At nang pareho na ngang matagumpay na may saayos ang mga perang pusta para sa nalalapit na banggaan ng dalawang mga panabong at makargahan na ng mga tari ang mga ito, ay do'y pinagharap na ng sintensyador sa gitnang bahagi ng maingay na sabungan. Sina Itay Miguel at si Mang Losabio, dala ang kanilang tig-isang mga mandirigmang mga panabong. Naunang tumuka sa dalusaping sunog ni Itay ang agresibong alimbuyuging panabong. Gumanti naman kaagad sa kanya ang dalusaping sunog ni Itay nang ito'y binigyan ng pagkakataon ng sintensyador. At pagkatapos noy, ay magkasabay na nga nila itong ibinaba, ngunit naunang binitawan ni Itay ang kanyang panabong bago binitawan ni Mang Losabio ang kanyang alimbuyuging panabong, at yun ay kanyang sinadya. Pagbagsak sa lupa ng alimbuyugin ay wala na itong sinayang pang mga pagkakataon. Pinupog kaagad nito ng palo ang dalusaping panabong ni Itay. Parehong mabilis ang kanilang mga pagkilos at nahihirapan ang mga taong sundan ng tingin. Ang dalawang nagsasalpukan, nagbabanggaan at nagigiri ang mga panabong. Hanggang sa ilang sandali pa'y bigla na lamang lumagapak sa gilid o harang ng sabungang gawa sa kawayan ang alimbuyoging panabong. Nangalat kaagad sa paligid ng sabungan ang kanyang mga balahibong kulay itim at kulay pula. Pagtayo ng alimbuyogon sa lupang nasa may parting gilid ng sabungan, ay pilay na ang kanyang kaliwang paa na merong kargadang tari. Putol-putol na rin ang kanyang mga daliri
Duguan na ang kanyang kaliwang paanan. Dihado na ito sa laban, Sir Jess, dahil ang dalusaping sunog ni Itay ay brusko pa rin na para bang kabibitaw lamang sa kanya. Inayupak, anong klaseng panabong ba yan eh? Bakit hindi man lang yan hinihingal? At parang, hindi ko inaasahan ito. Hindi ko sukat akalaing ganyan pala ang alagang panabong ng taong yan. Ang sabi ni Mang Lusabio sa kanyang sarili, nagpilit pa ring umalot o matake ang alimbuyugin sa dalusaping sunog ni Itay. Ngunit mas lalo pang lumala. Mas lalo pang ang lumala ang kanyang tinamong pinsala dahil naglabasan at nangalat ang kanyang mga bituka at nawala na rin sa kata at nawala na rin sa tamang pagkakaalain o tamang ayos ang taring ikinarga sa kanya ni Mang Jorlito. Nakalublob na lamang ito sa lupa at hindi na gumagalaw ang malapit ng malagutan ng hiningang alimbuyuging panabong. Makailang beses pa itong iniharap ng sentensyador o kanyang pinareho ang dalawang mga panabong. Panay ang tuka ng dalusapi sa kanyang ulo, ngunit ang alimbuyugin, Sir Jess, ay ayaw nang gumanti ng pagtuka. Kung kaya't idiniklara na ng sentensyador na panalo ang dalusaping sunog ni Itay Miguel. Bagsak na ang mga balikat ng tatlong magpipinsan dahil sa matinding kahihiyan nang dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ng kanilang mga panabong. Sa panabong ni Itay Miguel, walang mapagsidla naman. Ang sayang nooy nararamdaman nila Itay, hindi nila sukat akalain, lalong-lalo na nga ng kanyang tatlong mga pinsan, ni Mang Tikboy at Mang Isidro. Hindi nila sukat akalaing magagawang maitagumpay ng mga panabong ni Itay Miguel ang bawat labang naganap. Magkakasama silang anim na umuwi o bumalik sa aming tahanan. Dala ang tagumpay at bitbit ang tatlong mga bihag at magkakasama nila itong ipinagdiwang. Masasaya silang lahat na nagkwikwentuhan sa silong ng malaking punong nooy nakatayo sa labas ng aming tahanan. Tubang bagong hanggot nang magtutuba sa aming baryong si Tatang Paulino. Ang kanilang nagsilbing alak at pinagsaluhan at karneng ginataang bihag at binigaan ni Itay ng siling labuyo ang kanilang naging pulutan. Hindi lamang po, Sir Jess, ang magpipinsang mga sabungirong tagabayan ang ipinahiya ng mga panabong ni Itay, kundi ay marami pang iba. At sa bawat laban ng kanyang panabong ay palagi niyang sinusunod ang mga importanteng mga tagubilin ni Lolo Terong. Sa bawat panalo o tagumpay ni Itay, sa bawat sabong ay hindi siya nakakalimot na magbigay o mag-abot ng tulong o pakonswelo sa mag-asawang Lolo Tirong at Lola Veronica. Pag hindi bigas ay pera at mga isda at karne ang dinadala niya sa dalawang mag-asawang matanda. Masasabi ring maswerte o mapalad. Masasabi ring maswerte o mapalad, Sir Jess, sa Itay dahil nananatiling totoong mga tapat na mga kaibigan sila Mang Isidro at si Mang Tikboy. Lalong higit sa lahat ay ang kanyang tatlong mga pinsan. Sinikap ni Itay at Inay na ipunin lahat ng mga perang na ipapanalo ng mga panabong ni Itay, at yun ay kanilang ginawa upang makapagpundar kami ng aming sariling matatawag na pag-aaring lupa't palayan. Sir Jess, nawala man sa mundo si Itay, si Itay Miguel ay nananatiling lihim ang kanyang mutya sa ibang tao, at ito'y inihayag lamang niya sa amin na kanyang pamilya nang siya'y matandang matanda na. At yan po nagtatapos, mga mahal kong mga kamundo, ang ating magandang kwentong pangkababalaghan. Umaasa po akong ito po'y nagustuhan nyo at nagbigay aliw po sa inyo. Muli po, maraming salamat po sa mga subscribers ko pong patuloy pong nakabang sa ating mga kwento. Sa mga bagong subscribers po, welcome po kayo dito sa ating mumunting channel, mga kamundo. Huwag niyo pong kalilimutang i-follow ang aking Facebook account, GCGS Sakupon Francisco. Nasa ibaba po ang link ng aking Facebook account. I-click na lamang po ninyo. Salamat pong muli, mga kamundo. Magandang araw po o gabi sa inyong lahat.